kumusta kayo? Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na sobrang importante para sa ating lahat, ang ating mga karapatan bilang mamamayan. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng mga to? At bakit kailangan natin tong maintindihan? Tara, alamin natin. Minsan ba napapatigil ka tapos napapaisip, teka, ano nga ba talaga yung mga karapatan ko? Palagi nating naririnig yung salitang yan, pero gaano nga ba kalalim yung pagkakaintindi natin dito? So para masagot natin yan, umpisahan natin sa pinaka-basic. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang karapatan? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang karapatan, yan yung mga kalayaan na ibinibigay sa atin ng batas. At ito hindi ito basta-basta pribileyo lang. Ito ay mga legal na proteksyon na para sa bawat isang tao. At bakit natin kailangan to? Well, ang dahilan ay para protektahan yung tatlong pinaka-importanting aspekto ng pagkatao natin. Una, ang ating dangal. Pangalawa, ang ating buhay. At pangatlo, ang ating kabuhayan. Isipin nyo na lang na yan yung tatlong haligi na nagpapatatag sa atin. Okay, so may mga karapatan tayo. Pero di ba saan ba yan nakasulat? Kasi hindi naman yan mga ideya lang na lumulutang sa hangin. Ating silipin kung saan ito nakatatak at nakabase. Well, yan po ay nakaukit mismo sa pinakamataas na batas ng buong Pilipinas, ang Konstitusyon. Ibig sabihin, yan ang pinakamatibay nating legal na sandigan. Hindi yan pwedeng baliwalain lang. At para maging specific tayo, ang Constitution na pinag-uusapan natin dito ay yung version na pinagtibay noong 1987. At sa loob niyan, may isang kabanata na target talaga sa atin. At itong parteng to, ito yung sikat na tinatawag na Bill of Rights. O kung isasalin natin sa Filipino, ang katipunan ng mga karapatan. Basically, ito na yung mismong listahan ng mga kalayaan at proteksyon na garantisado para sa bawat Pilipino. At alam nyo ba kung ilan to? Hindi lang isa o dalawa, kundi 22 seksyon. Tama, 22. At bawat isa dyan may partikular na pinoprotektahan. Halimbawa, yung Section 4, yan yung sa kalayaan nating magpahayag. Tapos yung Section 1 naman, sinisiguro niyan na walang sino man ang pwedeng basta-basta alisan ng buhay o kalayaan nang walang tamang proseso ng batas. Napaka-importante, di ba? At ito pa, ang isang fun fact na dapat nating ipagmalaki. Isa pala ang Pilipinas sa mga pinakaunang bansa sa buong Asya na nagpatibay ng sarili nitong Bill of Rights. Grabe no? Talagang dinisenyo to para maging matibay na pader laban sa kahit anong posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan. Okay, so alam na natin kung ano yon at kung saan nakasulat. Pero ito yung pinakamalaking tanong. So what? Bakit ba ito napakahalaga? Ano ba talaga ang epekto nito sa lipunan natin? Kasi ganito yan, isipin nyo ang mga karapatan daw ay parang guide o blueprint para makabuo tayo ng isang lipunang makatarungan at maayos. Isang lugar kung saan lahat tayo, lahat talaga ay may chance na umunlad. Dahil kapag protektado ka, protektado rin ako, protektadong tayong lahat. Tingnan natin yung proseso. Parang domino effect yan eh. Yung mga karapatan ng bawat isa sa atin, yan yung nagiging pundasyon para sa katarungan. Kapag may katarungan, nagkakaroon ng kaayusan. At kapag may kaayusan at kapayapaan, doon lang talaga pwedeng umusbong ang isang tunay na demokrasya kung saan pantay-pantay ang lahat. Pero, at ito'y isang malaging pero, tandaan natin, hindi ito one-way street. Bawat karapatan may katapat na tungkulin, parang dalawang panig ng iisang barya. Kung ang karapatan ay yung kalayaan na para sa'yo, yung tungkulin naman ay yung responsibilidad mong irespeto yung karapatan ng kapwa mo. Hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kaya iiwan namin sa inyo ang hamon na to. Ngayong alam na natin na ang bawat karapatan ay may kasamang responsibilidad, ang tanong na para sa'yo ay, paano mo naman isasabuhay ang sa'yo?